Magandang umaga, RGFC family! Ayan, inaanyayahan ko po na tayo'y tumayo. Ihanda ang ating puso at mga boses para magbigay papuri sa ating Panginoon. Amen, amen. Hallelujah! Ngayon tayo'y kumanta ng may saya, may galak at papuri sa ating Panginoon. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahampi. Ang awit ko ay iyong tingin. Pinulit natin sa Panginoon kung ano kailangan natin. Sa buhay ko ito, ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Amen! Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong ang puso
sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Sinong pupurihin? Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen! Hallelujah! Woo! Purihin ka, aming Panginoon! Hallelujah! Kami may galak, may saya, at may papuri sa aming puso ngayong araw para purihin ka. Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Amen. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon. Totoong ikaw ay Diyos sa aming buhay. Amen. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, wala nang papatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka.
ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang makatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Hallelujah. Wala kang katulad, oh Lord. Wala kang katulad. Amen. Hallelujah. Wala katulad ang iyong pagmamahal, ang kabutihan, ang pagligtas at pag-alaga sa amin, Panginoon. Ikaw ang laging nandyan para sa buhay namin. Ikaw ang laging nandyan para mag-provide sa amin, magpagaling sa amin, O Lord, at mag-direct ng buhay namin. Amen. Hallelujah. Kaya naman ngayon, Panginoon, kami nagpapasalamat sa buhay na binigay niyo sa amin, sa buhay na pinahiram niyo sa amin, O Lord. Amen. At ngayon, binibigyan ka namin ng papuri at pagsamba at pasasalamat sa mga pinrovide niyo sa amin, O Lord. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa opportunity and sa time na binigay niyo sa amin na dumalo ng service na ito, Lord. Naway ngayon, Lord, mas matutunan at maintindihan namin yung ways mo, Lord, kung paano mo kami mahalin, kung paano mo kami tulungan mag-grow sa inyo, O Lord, kung paano patuloy na lumago yung faith namin sa inyo, pati sa kapwa namin kapatid, O Lord. Ngayon, Lord, naway lahat ng mapapakinggan naming salita mo ay ma-apply namin sa buhay namin, O Lord. At mas lalo kaming mag-grow together as family, O Lord. Lord, we bring back all the praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, no? So, maaari po tayong umupo ng saglit at i-welcome muna natin ang bawat isa. Amen? Ay, parang wala tayong energy ngayon, no? So, batiin muna natin ang isa. Good morning, RGFC family!
Ayan, may mga energy na tayo, no? And also, welcome po sa mga nanonood online, no? Welcome po sa ating lahat. Naway tayong lahat ay masaya, mabuti ang pakiramdam at healthy. Amen. So, ngayon, before po tayo kumamusta ng mga bago nating katabi or may di na tayong kakilala, no? Sabihin nga po muna natin sa mga katabi natin, I am blessed that you are here. Sige nga po, sabihin po natin. Ayan. Again, we are blessed, RJFC family, na nandito po kayo ngayong umaga para sa service, no? So, ayan, i-welcome na po natin ang mga bago nating makikilalang kapatid sa church, no? So, i-welcome po natin si Sister Ria Bel Gadula. Pataas po ng kamay. Ayan, welcome po sa RJFC family. Yes. And also, we welcome din po natin si Sister Jane M. Belmonte. Kaway-kaway po tayo. Ay, welcome po sa RJFC family where no one is a stranger. Kaya naman tayong lahat ay tumayo at magkamayan at magkamustahan. Yan. Yan, inahayaan ko po na tayo tumayo. At tayo'y kumanta ng mahal na mahal. Pwede po tayo pumalakpak at sumabay sa pagkanta. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. God bless us all at maaari na po tayong makaupo. Jesus loves the little children, all the children of the Magandang umaga po sa Magandang umaga po sa lahat. Inaanyayaan ko po lahat ng mga bata na pumunta sa araw po. Ay iunat po natin ang ating mga kamay para ipagpo yung mga bata dito po. Amen. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon. Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng blessings na binibigay mo sa amin, Panginoon. Panginoon, hinaharap ko sa itong mga batang ito, Panginoon, ngayong araw na patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Patuloy niyo po silang pangalagaan, Panginoon. Bigyan ng wisdom, Panginoon, at gabayan, Panginoon, sa buhay.
Gayon din po ang kanilang magulang. Panginoon, patuloy niyo pong i-bless at bigyan ng wisdom at patuloy niyong palakasin ang mga magulang nila, Panginoon, upang makapag-provide pa sa mga bata ito, Panginoon. Gayon din po ang kanilang mga teacher, Panginoon, na patuloy na nagbibigay kaalaman at nagtuturo sa mga batang ito, Panginoon. Lalo-lalo na po sa kanilang mga Sunday school teacher, Panginoon, na patuloy na nagtuturo about sa word niyo, Panginoon, at ginagabay ang mga batang ito patungo sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. All the children of the world, red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Napakaganda po ng araw. Amen? Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Praise God. Nakapaglaban na ho ba ang lahat? Hindi pa. Nakapagkula, hindi pa rin? Nako. So, salamat sa Panginoon. May panahon na binabagyo, may panahon na malakas ang ulan, pero may panahon po na nagpapakita po ang haring araw dahil balansi po ang ating Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Praise the Lord. Welcome po sa gawain ngayong umaga na ito sa lahat ng naandito sa ngayon at lahat po ng nanonood sa amin online. Welcome po Kuya Nel, Ren, and at live po sila nanonood sa ngayon. Nasa Florida na po si Kuya Nel at si Ate Au, di ba? Nakakamiss. So, kaway-kaway na lamang, Kuya Nel. Maraming salamat po. Ang dahilan po kung bakit tayo na andito ay para po tayo magpuri sa Panginoon. Amen? Yun lamang po ang ating dahilan para po sumamba sa ating Panginoon. Kaya po habang tayo po ay nakaupo, patuloy po nating manatili sa diwa po ng pagsamba habang inaawit po natin ang awit na ito. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worth, altogether wonderful to me. And King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. Yes, hallelujah, amen. Thank you, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin
upon that cross, I'll never know what's it was to see my. Thank you, Lord. The cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am, say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. For the last time, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, Amen. Genesis chapter 26, verse 18 to 22. Babasahin po natin ang verse na ito. Genesis chapter 26, verse 18 to 22. At ang wika, ipinahukay niyang muli mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito na kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis. Ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga Gerar at inangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya't ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na balon ng away sapagkat sila'y inaway ng mga taga-roon. Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar. Kaya tinawag naman nila itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin ito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, uunlad tayo sa lupaing ito, sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. At tayo po ay nagpapatuloy, mga iniibig, mga minamahal, sa atin pong tema ngayong buwan na ito, flowing. At dito po umiinog yung ating mga talakayin sa loob po ng isang buwan na ito. Dahil ito po ang ating topic ngayong darating po na anniversary, ika-30 taon na pagdiriwang ng Rivers of Joy Foursquare Church. At ang atin pong binasa sa umagang ito, bago pa po ito isulat, ang mga talatang ito ay nagkaroon po ng matinding tagtuyot, tagutom sa lugar po ng Ehipto. Napakahirap pong makakuha at makahanap ng bukal. Nahihirapan po sila kung saan sila kukuha ng iinuming tubig. Ngunit alam niyo po ba na si Abraham, ang ama po ni Isaac, maraming balon po na pinahukay, gaya po ng ating nabasa. At ito po ay sinundan po ni Isaac. At ang ginawa po ni Isaac, inuutas po niya sa kanyang mga tauhan, hukayin nating muli ang mga bukal na ito, ang mga balon na ito. Dahil ang mga balon na ito ay nilapastangan ng mga kaaway. Tinabunan ng lupa at tinapunan po ng mga basura ng mga Pilisteo. Naging madumi. Hindi na po pwedeng inumin ang tubig na dumadaloy dito. Kaya iniutos po ni Isaac, muli nating hukayin, linisin ang balong ito na ginawa ng aking ama. Kailangan itong hukayin, tanggalin lahat po ng mga nakabara, lahat po ng nakalagay sa balong ito. Subalit ang paghukay po
ang bilis at lalim ng hukay na ito ay masusukat kung anong klaseng gamit ang iyong gagamitin sa paghuhukay o sa pagbubungkal. At pansinin niyo po, ang sabi po ni Isaac, ang sabi po niya, hukayin nating muli. Pero ang tanong, mga minamahal, ano ang gamit natin sa muling paghukay na ito? Ano ang ginamit ng mga tauhan po ni Isaac sa paghukay po sa balon na ito? Ang title po ng ating talakayin ngayong umaga ay pamamagatan po natin, babasahin po natin dito sa ating harapan, pala, hindi kutsara. Pwede ba nating mabasa ng sabay-sabay? 1, 2, 3, begin. Pala, hindi kutsara. Pag gumamit po tayo ng kutsara, naku, matatagalan po tayong maghukay at makita po natin yung tubig. Pero pagka ang ginamit po natin ay pala, tulad po ng ginagamit po ng mga mabibilis kumilos, mga sa konstruksyon nagtatrabaho, mas mapapabilis po ang paghukay, mas malalim po ang magagawa ng mga maghuhukay nito. Sino po ang may hawak ng kutsara? Yung mga tao pong mahina po ang pananampalataya. Nais ng Panginoon na ang bitbit po natin at hawakan po natin ay pala. At hilingin natin sa ating Panginoon na ang palang ito ang maging permanente na gamit po natin sa ating paghuhukay ng balon. Gawin po nating sangkap upang mabilis po nating makita yung tubig at mainom po natin yung tubig sa balon. Ito po ay balon ng pag-asa. Kaya ipinahukay po ni Isaac dahil alam niya na ito'y magdudulot ng kaginhawahan sa kanyang mga tauhan. Hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya. Ito ay balon ng pagpapala. Ito ay papawi sa kanilang mga uhaw na katawan. Balon kung saan mapuputol ang gawa ng ating kaaway. Mapuputol ang kontrol ng kaaway sa ating pamilya at sa ating mga anak. Mga balon na nais buksan ng Diyos sa iyong buhay at sa aking buhay. Ito po ang sabi ng Biblia sa ating binasa. The Philistines, the enemy of God's people. Sinabi po na kaaway. Sila po yung humahadlang para po sa paghuhukay ng balon na ito. Ayaw nila ng ginhawa. So ito po ay binarahan nila. Ito po ay hinarangan nila, pinuno ng basura. Punong-puno ng putik ng dumi. Kaya hindi na po napapakinabangan ng mga anak ni Abraham na si Isaac. Ang sariwang tubig ay hindi na rin pwedeng pakinabangan ng kanyang mga apo. Kaya ang sabi po ni Isaac, hukayin nating muli. Isang panibagong pag-asa para sa ating lahat. Na anumang bagay, yung tayo po ay naibaon sa kahirapan, naibaon po sa balon na ito, balon po ng karumihan, subalit kung atin po iting ipapahukay, ipapalinis po natin sa ating Panginoon, ay magkakaroon muli ng paglilinis at muli ang tubig ay mapapakinabangan po natin. Hallelujah. Ang ibig sabihin, pag madumi po ang tubig, hindi ka makakainom. Pagka hindi po tayo sasalok sa lalim ng tubig ng balon, hindi mapapawi po ang ating uhaw. At kung ikaw ay nasa gitna ng malaking hukay sa ngayon, ikaw ay mas malapit sa tubig na kinakailangan mong lapitan, sumalok, uminom, upang ikaw ay magkaroon ng kaginhawahan. Sa Biblia po, ang balon po ay tumutukoy po. Ang balon po ay tumutukoy sa pagpapala ng ating Panginoon. Napakahalaga po ng tubig. Subalit sa panahon po ni Abraham, napakahirap pong maghukay. Kung kutsara po ang gamit, kaya po dapat pala po ang gamit. Pero sa panahon po nila, ang hirap pong maghukay, wala po silang mga tuklas ng agham sa ngayon na
madali na pong maghukay. Madali na pong maghukay ng balon ng tubig. Kaya nga po, noong unang panahon, dahil sa sobrang init po sa disyerto, kailangan po ng lakas, ng tiyaga, para po makahukay muli ng tubig. Sa panahon po ni Abraham, sa lumang tipan, pag ikaw ay nakasumpong ng balon, pag ikaw ay nakahukay ng tubig, ikaw ay itinuturing na isang napakayamang tao. Kung sa panahon po natin sa ngayon, ang tubig noon ay langis po natin sa ngayon. Napakamahal. Linggo-linggo, nagbabago po, nagbabago. Nagbabago po kung magkano po yung presyo ng gasolina, ng krudo. Masakit na po sa ating mga tsuper, sa mga driver po ng jeep, mga taxi driver, kahit po sa mga mayayaman na kayo pong bumili po ng mga gasolina, umaaray na rin po dahil sa sobrang mahal. Si Abraham, alam po niya na ang kanyang ginagawang paghukay nung sa kanyang kalakasan pa, hindi lamang ito para sa kanya. Naghukay po siya para po kay Isaac, para po sa kanyang magiging apo. At ang sabi niya, I am digging a well for my son Isaac. I am digging a well for my son Isaac. Kaya po yung pagpapagal, yung pagtratrabaho na kanyang ginagawa sa ngayon, ay ito po ay para po sa kanyang anak. Yung pagtitiwala, yung pananampalataya na kanyang ibinibigay sa ating Panginoon at kanyang paglilingkod na iniaalay sa ating iginugugol sa ating Panginoon. Ito ay hindi lamang para sa kanya. Ito po ay paghahanda ng kaligtasan at magandang buhay ng kanyang anak na si Isaac. Yun po ang kanyang ginagawa. Ang sabi niya, I am digging a well for my son Isaac and in his generation. Sa kanyang magiging salinlahi, sa kanyang pamilya at magiging mga apo at maging apo ng kanyang mga apo. Para sa kanyang apo na si Jacob at sa kanyang salinlahi. Ang sabi po ng Proverbs chapter 13 verse 22, a good man leaves an inheritance for his children. Ang isang matuwid na tao ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kanyang mga kaapu-apuhan. At sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. A good man leaves an inheritance for his children. Parang sinasabi po dito, hindi lang ikaw, hindi lang ang kanyang mga anak, maging sa kanyang salinlahi at mga kaapu-apuhan ay dadaloy po ang pamanang ito, ang tubig na nagbibigay buhay. Ang maganda po sa balon na ating ipinangangaral sa ngayon, ito po ay dumadaloy na sa loob po ng 30 taon. 30 years na po ang Rivers of Joy. At hindi ganun kalakas po ganit po tayo kadami. Pero ang mahalaga, patuloy na dumadaloy at binabantayan po natin ang balon kung saan po tayo sumasalok. Amen? Binabantayan po natin. Atin pong chine-check kung malinis ba ang tubig na ito na ating ipinapainom sa ating mga anak. Malinis ba ang tubig na ating ipinapainom para po sa kanila? At lahat ng naandito sa ngayon, tayo po ay mapala dahil ang balon ng pagpapala ng Diyos na umaagos katulad ng isang ilog. At ang inyong mga anak na nakakainom nito sa ilog na ito, sa balon na ito, ay patuloy na lalakas at magkakaroon ng parehong paglago dahil iisang tubig lamang po ang ating iniinom. Same water. Same water. Tayo po nung 1996, ganung tubig po ang ating ininom. Hanggang sa ngayon, same water pa din po ang ating iniinom. At atin po itong pinoproteksyonan na maagaw po ng ating kaaway. Ito'y patuloy na dadaloy sa kabundukan. Ito ay patuloy
naaagos sa kapatagan. Dumaloy na po ito sa hotel, University Hotel, sa multipurpose hall, sa Kabayanan. Sa bakuran po ng ating mga kapatiran, dumaloy po sa Welcome City Center. Sa malalaking pamilihan, sa lansangan ng maginhawa, dumaloy po sa kasulok-sulukan po ng komunidad ng Masaya Street at ngayon po ay patuloy na umaagos dito po sa UP Professors Subdivision. And it will flow from glory to glory and it will go from faith to faith. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. From glory to glory, from faith to faith. And every time we love and embrace this water, we are securing a well for the next generation. Every time we pray and worship, tayo po, atin pong ginagawa ito para matiyak po ang kaligtasan ng ating mga pamilya na hindi po sila mawala sa kamay ng ating Panginoon. Every time na tayo po ay dumadalo sa prayer meeting every Wednesday, mga minamahal, ito po ay pagtitiyak na inaalagaan po natin hindi lamang ating sarili, hindi lamang ang ating pamilya, kundi yung mga taong ating ipinapanalangin, niluluhod natin sa ating Panginoon. Every time we pray and worship, we are securing a well of pure living water for the next generation. Dito sa Rivers of Joy, hindi naman kami magtatagal. Hindi rin tayo magtatagal. Ang mahalaga ay maipamana po natin ang isang tasang tubig na ito na napakalinis at maipainom po natin sa ating mga anak. Maalagaan po natin ang isang basong tubig na ito, mga minamahal. Ang sinasabi po dito, inaantay po ng mga Pilisteo na mamatay po si Abraham. Tulad po ng paso ng Rivers of Joy, hindi ako magtatagal dito. Mga minamahal, inaantay po nila na mamatay po si Abraham at ngayong patay na po ang matandang puti ang buhok na si Abraham. Ang sabi po ng mga Pilisteo, malaya na nating maisakatutuparan ang plano at agenda natin sa balong ito, sa tubig na ito. At mga kapatid, lahat po tayo, alam kong mag-a-agree mga minamahal, may agenda po ang kaaway para sirain at wasakin po ang gawa ng Panginoon. Yung balon, nilagyan nila pastangan, nilagyan po ng dumi, mga minamahal. At salamat sa ating Panginoon. Salamat sa ating mga magulang. Dahil naandito po tayo, dahil tayo po ay napainom ng isang basong tubig na napakalinis. At hanggang sa ngayon, ito ay nagsusustain ng ating lakas, nagpapatuloy tayo sa ating paglilingkod. Nais kong pasalamatan ang aking nanay, ang aking tatay. Mga minamahal, kami po ay lumaki sa Sunday School. Iginagapang, pinagtsatsaga na alagaan, bihisan every Sunday para kami dumalo po sa gawain. At ito mga minamahal ay isang tasang tubig na patuloy na iniinom, pinapainom po sa amin. Layo-layo na po ang nararating po ng pagdaloy, pag-agos po ng tubig na ito. Salamat sa ating mga magulang. Binantayan nila ang balon ng tubig na kanilang pinapainom sa amin. At hanggang sa ngayon, umiinom pa din ang kanilang mga anak, si Boy, si Nene na andito sa ngayon. Hanggang sa mga apo, na iyon din ang kanilang iniinom from generation to generation. Ang pagliligtas ng Panginoon ay mag-uumpisa sa ating mga magulang, sa lolo at lola, sa ating mga magulang. At ito'y kung patuloy na ating iingatan, ito ay pakikinabangan ng ating mga anak at ng ating mga apo. From generation to generation. Salamat sa ating mga matatanda, lahat ng naandito sa ngayon, na patuloy na inaakay, tinatsaga natin
na inaakay natin yung ating mga anak, mga apo na dumalo po sa gawain dahil isang dakilang bagay po ang inyong ginagawa. Nagpapainom po kayo ng tubig na nagbibigay buhay sa inyong mga anak. Tinitiyak ninyo na malinis ito. Sa ating paglaki, andyan nakasalalay, andyan gumagabay ang ating mga magulang. Hanggang sa ngayon, minsan po tayo ay nanghihina. Minsan po tayo ay nauuhaw. Dumarating po na tayo po ay nasusugatan, tayo po ay nadadapa. Subalit, ang napakagandang balita sa umagang ito ay yung marinig natin sa ating nanay at sa ating tatay at sasabihin sa iyo, anak, narito muli ang isang basong tubig. Inumin mo ito at ito ay magbibigay ulit sa iyo ng lakas. At hindi po natin makakalimutan ito, mga minamahal. Yung pag-aaruga po nila, yung kanilang pagtsatsaga, na tayo po ay gabayan, na tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Minsan tayo'y nadadapa, nalilihis po ang ating landas, pero sinasabi ng tatay at nanay natin, anak, narito muli ang isang basong tubig. Inumin mo ito at ikaw ay magkakaroon muli ng lakas. Sa lahat po ng mga batang naandito sa ngayon, sa lahat po ng mga magulang na naandito sa ngayon, na nakaranas po ng paggabay ng ating mga magulang, yung mga father in faith po natin, alam ko na hindi po natin sila makakalimutan dahil sila ang nag-abuto sa atin ng isang tasa ng tubig. Tubig na nagbibigay buhay. Inumin nating muli. Nang hina tayo, inabot muli sa atin ng isang basong tubig ito. Anak, inumin mong muli ang tubig na ito upang ikaw ay lumakas. Beloved, same water. Parehong tubig po na ibinigay po sa atin ng ating mga magulang. Same water na tayo po ay na kami po ay sabay-sabay na dumadalo sa gawain. Naglalakad buong pamilya. Napakasarap po sa pakiramdam nung ganon. Paglabas po ng church, sabay-sabay kayong uuwi. At kayo ay sabay-sabay na umiinim ng sariwang tubig. Same water. Same water. Hallelujah. At ang bunga po nito, mga minamahal, ito ay ipinapainom rin po natin. Pinapainom namin sa aming mga anak. Si Boy, pinainom po niya kay Paul, kay Josh na andito sa ngayon. Kay Hazel. Si Nene, kung nakikita niyo po yung tatlong magagandahan po dito. Anak ni Nene, nagpapagamit sa Panginoon dahil sila po ay nakainom ng tubig, isang basong tubig na nanggaling po sa aming mga magulang. Galing po sa ating Panginoong Hesus. Pwede pong palapakan natin ang Panginoon. Hindi po masasayang mga minamahal ang tubig na ipinapainom po natin sa kanila. Kay MK, kay RM, kay AC, kay Diowi, mga minamahal, same water. At hindi po natin makakalimutan ang lasa po ng tubig na ito. Pagka nag-iba po ang timplada po ng tubig na ito, pwede po nating sabihin sa ating mga magulang, bakit nag-iba ang lasa na ito? Mga minamahal, minsan tayo po ang pumipili kung ano ang ating iinumin. Pero sa ating mga magulang, hindi po nagbabago po yung tubig na kanilang ibibigay po sa atin. Same water from generation to generation. At ang mga apo po ngayon, mga minamahal ni tatay at ni nanay, nais po ng ministry ng paglilingkod. Nasa music team, lagi may kabigatan sa kanilang pagtulog sa gawain. At tayo po ay patuloy na naghuhukay po ng balon para po mapangalagaan at matustusan po ang pag-inom sa tubig na ito. Hallelujah. Kay Uncle Rene, kay Auntie May na naandito sa ngayon, same water na kalipong natanggap kay Lola at kay Lolo, same water
na ipinamana din po kay Pingping, sa lahat ng naandito sa ngayon, kay Maris, kila Memon, kila Makmak, same water. Inalagaan po nila ang tubig na ito na ipinapainom sa kanila at sila po ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Same water. Same water. Hallelujah. Sa Sabado po ay lalo pa ho nating maiintindihan at makakarinig po tayo ng mga buhay na patotoo kung paano po napakinabangan po ng mga pamilya ho dito sa Rivers of Joy yung kanilang tubig na inalagaan at iniinom. Same water. Hallelujah. And because of that same water na pinainom, kanila po itong binantayan at kanila pong inalagaan, marami pa po ang madadaluyan nito at sila ay magkakaroon ng lakas sa kanilang paglilingkod sa ating pagtatapos ngayong umaga na ito, mga minamahal. Ang plano po ng kaaway ay sirain. Ang plano po ng kaaway ay puksain, lapastanganin ang balon na pinagkukunan po natin ng tubig. Subalit nagpapasalamat po tayo sa ating mga magulang na naandito sa ngayon. Salamat po at binantayan niyo po, binakuran niyo po ang balon na pinag-iigiban ng inyong mga anak, na pinanggagalingan po ng sariwang tubig na ipinapainom sa inyong mga anak. Ang plano ng kaaway ay sirain at puksain ang mga taong naglilingkod po sa inyo, nagbibigay po sa inyo ng tubig para wala na pong hadlang sa kanilang balikatin. Nais ng kaaway na hadlangan ang ating pagsamba. Tulad ng ginagawa po ng mga Pilisteo, dinodumihan po nila, hinahadlangan po nila. At nais ng kaaway na tayo ay hadlangan sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba. Nais ng kaaway na sirain ang ating pamilya, pinsalain ang ating mga kalusugan, upang tayo po ay hindi makadalo sa gawain at hindi na po tayo makapaglingkod. Subalit sa araw na ito, mga minamahal, kailangan po nating ipangako sa Panginoon, ipangako sa ating mga anak ang isang banal na panatang ito, na hanggat tayo po ay nabubuhay, na hanggat tayo po ay malakas at kaya nating proteksyonan ang bukal na nagbibigay sa atin ng buhay, hindi natin papayagan ang kaaway na ito ay dumihan at dungisan. Hindi natin papayagan na ito ay hagisan ng putik ang balon na ating iniigibam, dahil ito ay poproteksyonan ng ating Panginoon. Bakuran po natin ang balon ng tubig na nagbibigay buhay. Sa umagang ito, mga minamahal, mga magulang, mga anak, at sa lahat po ng nakakapakinig ng malakas na tinig na ito, gaano man kalaki, gaano man kakunti, ang bitbit na tasang ginagawa mo, binibigay mo, pinapainom mo sa inyong mga anak, ang mahalaga, ito po ay malinis at inilalayo natin sa anumang dungis na ginagawa po ng ating kaaway. Panghuli, kapag ikaw ay pinuno ng ating Panginoon, ating tapayan, ang ating sisidlan, ay pinuno ng ating Diyos, hindi ka na muling mauuhaw pa. Magkakaroon ng patuloy na pag-asa, magkakaroon ng patuloy na kasiyahan. At kahit sa gitna ng pagsubok, mararamdaman mo ang kagaanan ng puso. Ikaw ay nakangiti pa rin dahil ang pangako ng Diyos laging naandyan at hindi po nawawala. Ang pangako ng Diyos na ikaw ay pagpalain, ang pangako ng Diyos na ikaw ay pakalinisin, ang pangako ng Diyos na ikaw ay patatagin sa ating paglilingkod,
ay laging naandyan at hindi nawawala. Muli po nating hukayin ang balon ng pananalig sa ating puso at atin po itong ipamana sa ating mga anak, sa ating magiging apo at magiging na ating mga apo. Sa lahat po ng pinagpala ng Panginoon sa salitang ito, atin pong palapakan ng ating Panginoon. Hallelujah.